Hindi dahil kung totoo o hindi yung mga chismis na kinakalat mo tungkol kay Pastor Kibuloy. Sapagkat akala mo yun ay popular. Bakit? Sapagkat nangangarap kang at least maging vice presidente. Ayaw kong magturo kung kanino nagmamano si Risa Hontiveros, kung kanino siya nagre-report dun sa kanyang pinagagawang pambababoy kay Pastor Kibuloy. Subalit, ang isa pang gusto ko ritong i-share about Risa Hontiveros, si Risa Hontiveros, hindi naman komunista yan. Yan ay mga nagpapanggap na kaliwa. Sumasakay sa issue. So ito mga kabanat, no, mayroong ibinunyag itong si Ramon Motok, no, na isang dating kadre, no, na kilala niya lahat ng mga nakapalibot at isa doon sa kasama daw siya sa nagtapon ng granada doon sa Plaza Miranda bombing, no. Isa sa daw siya. So ngayon mayroon siyang inihayag dito at binisto itong si Risa Hontiveros, mga kabanat, na mataas pala yung ambisyon ni Risa Hontiveros, no? Ang ambisyon ni Risa Hontiveros pala, mga kabanat, ibinisto dito ni Ramon Motok. Gusto pala ito maging vice president. Ang layunin pala talaga, kaya nila dinudurog itong si Pastor Kibuloy para manlupaypay itong si Pastor Kibuloy, at kasunod dyan, ang titirahin nilang dudurugin itong si Vice President Sara Duterte. At inamin naman talaga ni Ramon Motok, no, na si Hontiveros, si Hontiveros, mga kabanat, hindi naman pala yan talaga komunista. Nagpapanggap lang yan. At sumasakay lang daw yan sa isyo, mga kabanat. So panoorin niyo ito, kayo nang umusga dito sa isinaysay ni Ramon Motok sa ginawang prayer rally sa liwasang Bonifacio, Manila. So panoorin niyo ito. Dito, hinggil sa issue ni Risa Hontiveros. At sinabi ko na tigilan mo yan, sapagkat ang iyong sarili ay ihinahain mo para malantad kung sino ka. Magkakilala kami. Ayaw ko sanang magsalita tungkol dyan sa issue na yan. Subalit, hindi maganda, kung hindi dapat mali yung ginawa nila kay Pastor Kibuloy. Tama? Mali. Yun ang dahilan. Mali. Si Pastor Kibuloy ay kaibigan ng masang Pilipino. Tama! Ulitin ko. Si Risa Hontiveros ay kakilala ko. And once upon a time, isang taong kinonsider ko na kaibigan. Hindi malapit na kaibigan. Magkakilala kami. Kilala niya ako. At kilala ko siya. Subalit ulitin ko. Ang panawagan ko sa kanya, may pagkakataon pa, may panahon pa, Risa. May panahon pa. Itigil mo yan. Itigil mo sapagkat na walang katuturan. Maliwanag. Kitang-kita na kung kaya mo ginagawa yan, ay hindi dahil kung totoo o hindi yung mga chismis na kinakalat mo tungkol kay Pastor Kibuloy. Sapagkat akala mo yun ay popular. Bakit? Sapagkat nangangarap kang at least maging vice presidente. Mali yan. Mali po yan. Mali yan. Nasa isang sistemang demokrasya tayo. Gamitin mo.
Ikaw naman ay may itsurang babae. Magaling magsalita. Ha? Magaling magsalita. Bakit hindi ka lumaban ng parehas? Meron kang malaking suporta. Ha? Bagamat ako'y nagtataka kung anong magic ang nangyari at nahalal ka na senadora. Samantalang hindi ka naman pumapasok sa mga survey, biglang nung magbotohan, biglang nasa buntot ka na, umaakit-akit ka na ng konti. Uulitin ko, nasyak ako. Nag-NPA ako, sumampa ako sa NPA sapagkat ang paniniwala ko na kaming mga kabataan ng panahon na yun, I was 20 years old. Magte 21. Katulad ng karamihan sa inyo. Natandaan nyo, ikinuwento ko nung una ako magsalita, makaharap dito, I was 16 years old nung ako'y ma-recruit sa Kabataang Makabayan. Ano iniisip ng isang 16 years old? And I was 17 nung maging full-fledged member, nung manumpa ako bilang ganap na kasapi ng Communist Party of the Philippines. At si Danny Cordero, na naatasan, na inutusan mismo ni Jose Maria Sison na mag-itya ng granada sa Plaza Miranda, was about 22 years old. Matali ko siyang kaibigan. Bakit mo initya, sabi ko. Ang sabi niya sa akin, magkaharap kaming ganyan. Bakit mo initya ang granada? Draw, sabi niya. Ipinatawag ako ng Diyos. Inutusan ako ng Panginoong Diyos na iitya ang granada. He was referring to Jose Maria Sison. Sapagkat nung panahon na yon, kaming mga kabataan, ang pagtrato namin kay Joma ay tila mas matindi pa kay Hesukristo. Grabe. Draw, pinatawag ako ng Diyos. Inutusan ako ng Diyos. For some reasons, galit kasi ako, galit ako. Bakit ginaganito niya? Bakit? Ay, naku, nagmumumura ako dun sa harap ng TV. Bakit? And at that instant, pumasok sa diwa at puso ko si Danny Cordero na siyang biktima, na siyang unang biktima ng pagsabog ng granada ng Plaza Miranda. Sapagkat ginawa niya yun dahil lamang sa ideolohiya. Dahil sa kautusan, pagpapatuloy ng ideolohiyang komunismo. At nang malaman ko yun, ayoko na, sabi ko. Hindi ganito ang gusto kong ipaglaban. Hindi ako lalahok sa isang samahan na papatay ng kapwa-tao. Ayokong magturo kung sino, kung kanino nagmamano si Risa Hontiveros, kung kanino siya nagre-report doon sa kanyang pinagagawang pambababoy kay Pastor Quiboloy. Subalit, ang isa pang gusto ko ritong i-share about Risa Hontiveros, si Risa Hontiveros, hindi naman komunista yan. Yan ay mga nagpapanggap na kaliwa. Sumasakay sa issue. Sapagkat yung mga yan, si Risa Hontiveros mismo, yung kanyang grupo, yung Akbayan, during the 90s, ay nanganib ang buhay ng marami sa kanila. Sapagkat inilagay sila sa order of battle ng Communist Party of the Philippines. Nag-utos si Jose Maria Sison na patayin ang mga top leaders ng Akbayan. Sabihin nila na nagsisinungaling ako. Bakit hindi kayo kumikibo dyan, Eta Rosales? Yung dating chairperson ng Human Rights Commission. Takot. Si Rick Reyes. Ayaw kong napipilitan ako magsalita rito, magbanggit ng pangalan ng mga tao sapagkat sa isang panahon ay natataranta kayo, papatayin kayo ng CPP ng MPA. Ipinapapatay sila ni Joma.
Saan sila tumakbo? Isa ako sa tinakbuhan nila. Isa ako. Sapagkat nung panahon na yon, ako ay dating naglingkod bilang chief of police ng airport natin. So, tinitingnan na may connection ako sa security sector at matutulungan ko sila. At tinulungan ko naman talaga sila. Subalit, ano tong pagkilos na to? Anong mapapala mo? Bakit kinakailangan babuyin mo si Pastor Kibuloy? What for? Para sumikat. Oh, yan ang napala mo. Automatic, nawalan ka na agad ng 7 milyong boto. Times 5. Abo! Malaking alam na alam ni Risa Hontiveros yung sabwatan nung 3 kumag sa Kongreso at ang pakikipagsabwatan nito kay Speaker Romualdez. Alam na alam niya yon. Dapat batikusin niya yon. Dapat batikusin niya yon. Sapagkat si Risa Hontiveros sa isang panahon ay binagbantaan siyang patayin ng CPP-NPA. Bakit niya ngayon titirahin si Pastor Kibuloy? Isang tao na handang mamatay para tapusin ang kilusan ng komunismo sa Pilipinas. So yan mga kabanat, magkaroon ako ng part 2 dito mga kabanat, no? Itong video na ito. So ang tinutukoy doon ni Ramon Motok, yung kumag, yung 3 kumag, parang tumutukoy yata ito kay no? Yung Makabayan Black, no? Yung Makabayan Black diyan sa Senado, yun sa Kongreso, yun atang tinatawag niyang kumag. For sure, no? At saka sa buhatan daw kay Romualdez. So yun, no, na malinaw na itong si Risa Hontiveros pala mayroon talagang plano na tumakbo sa pagka Vice President. Ayon yan kay Motok. May plano. At itong si Risa hindi naman pala ito kasapi sa makakaliwang grupo, kundi ay lang ito, no? Sumasakay sa issue, no? Ayon mismo kay Ramon Motok. Sumasakay sa issue, ibig sabihin sinasakyan lang yung mga issue para sa pangsariling kapakanan, ika nga, mga kabanat. So, yun lang muna mga kabataan ating video. See you next video. Abangan nyo. I-upload natin ang pangalawang video. Karugtong nito sa speech ni Motok sa Liwasang Pambansa kagahapon.